Mga kababayan, ngayong araw po ng linggo, May 17, 2026, meron po tayong panibagong weather system na minomonitor at aalamin din ho natin kung may panibagong bagyo po bang mabubuo at manggagaling sa may silangang bahagi ho ng ating bansa. Bago ho natin simulan, ako'y makikiusap lamang po sa bawat isa na i-like at i-share nyo po yung ating update. Malaking bagay na po yun para sa amin. So ako po muli, si Kuya Francis, magandang araw po ng linggo sa inyong lahat. Na-miss ko po kayo. So samahan niyo po ako sa ating latest weather update at aalamin, i-explain ko sa inyo. Meron na tayong tinatawag na ibang weather system ngayon at eto na po yung senyales o transition period papunta sa tag-ulan. So eto po, unahin muna natin sa tinatawag po natin na forecast weather condition. Meron po tayo ngayon tinatawag na frontal system. Ito pong frontal system, ito po yung hangganan ng dalawang magkaibang hangin o air mass sa atmosphere natin. Nakakaapekto po ito sa ngayon dyan po sa may parte po ng extreme northern Luzon, sa may area po ng Batanes at Babuyan Islands. So yung mga lugar po sa extreme northern Luzon, mataas po ang tsansa ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms ngayong hapon po ng linggo hanggang sa gabi, dahil po sa frontal system. So mag-ingat na lamang sa posibleng baha at landslide sa mga landslide prone area kapag ka nagkaroon po tayo ng moderate to heavy rains anumang oras. So marami pa ring nalilito kung ano nga ba ang ibig sabihin ng inatawag natin na frontal system. So ako po i-explain ko po sa inyo. Meron po tayong tinatawag na apat na klase o uri po ng frontal system. Meron po tayong cold front, merong warm front, merong stationary front, at merong occluded front. So unahin natin, pag sinabi ho natin na cold front, ito po para malaman nyo kung bakit umuulan sa hapon. Pag cold front po, malamig na hangin, hinahabol at itinutulak pataas ang mainit na hangin. So yun yung sinasabi natin na transition period, yung maalinsangan medyo nababawasan na dahil po sa cold front. Ang epekto naman po nito sa ating panahon, bigla ang pag-ulan, kulog, kidlat, at lumalamig po agad, mabilisan lamang na paglamig, yung parang madadampian tayo ng malamig na hangin. Hindi nyo ba napapansin, hindi na ganoon kaalinsangan? At yung isa pang uri ng frontal system, ito pong tinatawag natin na warm front. So ito yung mainit na hangin, dahan-dahan sumasaklob sa malamig na hangin, no? Nakikigets nyo po, kaya po siya tinawag na warm front. Ang epekto naman ito sa ating panahon, mahabang pag-ulan na mahina. At minsan po sa madaling araw at dahan-dahan namang uminit sa umaga. Yun yung ating nararanasan nitong mga huling araw po, napapansin na ho natin yan. Pag sinabi naman natin na stationary front, cold and warm air, nagtatagpo po yan pero walang gumagalaw. So ibig sabihin yung stationary front, halos wala po ito nagiging epekto. Ang epekto nito kadalasan, ilang araw na maulan, minsan maulap sa isang lugar. So ganun po yun, Yung tinatawag na stationary front, iisang area lamang, cold and warm front, nagtatagpo po sa isang area. So yung tinatawag naman natin, ito yung panghuli po, occluded front, ito po yung cold front, at naaabot naman yung warm front, pareho pong umaangat. So ibig sabihin po ng occluded front, malakas na ulan tapos hihina at biglang mawawala. So sana ho nagets nyo yung simpleng paliwanag natin sa frontal system, at ito rin po yung senyales ng pagbabalik na tinatawag po natin na southwesterly wind flow na manggagaling po sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Southwesterly wind flow, mahinang habagat yan. Pag malakas na habagat, yun naman po yung tinatawag natin na southwest monsoon. So ngayon ho, dito naman po sa parte ng Davao Region, sa Misak Sargen, Lanao del Sur, Maguindanao, at kasama po ang Maguindanao del Sur. Yung mga lugar ho na yan, cloudy skies with scattered rains and thunderstorms ang aasahan natin dahil pa rin po sa easterlies. So marami nagsasabi, hindi para pala nawawala ang easterlies, nandyan pa rin. Yes, nandyan pa rin po, pero ang easterlies po ay pahina na ng pahina dahil nga po sa tinatawag natin na pagpasok ng frontal system. Sa nalalabing bahagi po ng Mindanao, makakaranas po ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil pa rin po sa easterlies. So maraming mga lugar pa rin ang apektado ng easterlies, ha. Samantalang sa area ng Metro Manila, nalalabing bahagi po ng ating bansa,
partly cloudy to cloudy skies din po with isolated rain showers or thunderstorms ang mararanasan. Kaya naman ngayon, dahil frontal system na, malapit nang pumasok ang habagat, napapadalas na ang mga pag-uulan po pandang hapon at minsan inaabot yan hanggang sa gabi. Mamaya i-explain ko mabuti yung iba't ibang uri po ng localized thunderstorm. Meron kasing dalawang uri yan. So kinakailangan makinig po kayo. Ngayon ipasilip ko sa inyo yung ating tinatawag po na live na mapa, no? At explain ko sa inyo mabuti kung ano yung mga dapat natin paggandahan at kung may panibagong bagyo po ba napapasok sa ating bansa. As you can see sa ating pinaka-live na mapa, nandito pa rin po yung epekto ng LPA na unlikely ang category. Yung umiihi po na yan, nakita nyo naman. Yan ipawala na. Yan yung dating bagyong Kaloy, ha? Pero wala na po yung direktang epekto sa anumang bahagi po ng ating bansa. At inaasahan na mawawala na rin yan. Ito namang hangin na yan. Yung nakikita nyo pong hangin na yan sa may bandang extreme Northern Luzon, yan po yung tinatawag natin na frontal system. So, pag frontal system, pinaliwanag ko na merong 4 na uri yan. Yan po yung pagtatagpo ng warm and cold air. So, eto naman, kapag ka nagtuloy-tuloy po ang frontal system hanggang sa mga susunod na mga linggo, unti-unti pong madedevelop dito sa kanlurang bahagi ng ating bansa, yung tinatawag po natin na southwesterly wind flow o mahinang habagat. At kapag ka lumakas naman yan, magiging southwest monsoon. So ngayon, ang tatanong sa atin, Kuya Francis, ano ba ang magiging epekto ng pagbabalik ng habagat? Mas lalakas ba ang mga bagyo? Mas dadami ba? Ano ba ang mga kategorya? Yes, magandang tanong yan, sir. At ito po, no, para po malinawan tayo, kapag ka nabuo na po o na-develop na at meron na po tayong southwest monsoon, ang maalinsangang hangin ng gagaling sa karagatang Pasipiko ay unti-unti na pong mawawala o mawawala na totally. Yun po yung easterlies. Ito po, makikita nyo po yung hangin na yan. Yan yung medyo maalinsangan pa rin. Dahil nga po sa pagpasok ng frontal system, nababago na yung sirkulasyon ng hangin. At magkakaroon naman tayo ng hangin dito sa kanlurang bahagi ng ating bansa, which is po yung tinatawag natin na southwesterly wind flow o yung mahinang habagat. Kapag meron po tayong habagat, mas madalas po ang mga pag-uulan sa hapon at sa gabi kahit wala pong low pressure area o wala pong mga bagyo. Yan po ang nagiging epekto ng habagat. And ibig sabihin, no, nasa tag-ulan na ho tayo. Ngayon naman, ang tinatanong sa atin ng ibang mga kababayan natin, gaano katagal yung transition period simula ngayong tag-init pa kasi, no, papunta sa tag-ulan o yung habagat season. Usually, nasa 1 buwan po ang pinakamatagal niyan, minsan 2 hanggang 3 linggo. Noong nakaraan pa po yung transition period natin, yung may mga nabuong bagyo, no? Kapag meron mga bagyo, mga LPA, yun na yung transition period. Inaasahan, katapusan po ng Mayo, ngayong buwan po na ito, sa first week ng June hanggang sa second week, dyan po natin mararanasan ang epekto ng habagat or southwest monsoon sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Ngayon naman, meron bang panibagong bagyo? Yan po ang tanong ng mga kababayan natin. Doon po sa ating tinatawag na tropical cyclone threat potential, makinig po tayo mga kababayan. Ito po, no, meron po tayong mamomonitor sa pagitan po ng May 21 hanggang sa 27 na low pressure area na papasok po sa ating area, no, sa Philippine Area of Responsibility, sa silangan pong bahagi ng Visayas. So dito po manggagaling yan. Kung napapansin nyo ho, etong hangin na yan, yan yung dadaluyan ng low pressure area na papasok po sa pagitan ng May 21 hanggang sa 27. Pero take note, yung nakikitang LPA po na yan ay nasa low chance ang category. So mababa at maliit din ang chance na maging isang ganap na bagyo. Pero nga po, kapag yung LPA na yan ay inabutan ang pagkabuo o pagka-develop po ng habagat o southwest monsoon, magkakaroon ng tsansa na yan ay mabuo bilang isang mahinang bagyo o tropical depression. Lagi ko pinapaalala na ang habagat o southwest monsoon, tinitrigger niya o pinapalakas niya, pinapadevelop niya ang mga low pressure area o bagyo na nabubuo po sa loob at sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya naman ngayon pa lamang po ay samantalahin na natin at enjoy na natin, no? Maglaban na tayo, mag-asikaso. Kasi once po na magsimula na ang tinatawag natin na habagat season, dyan po magkakaroon na tayo ng tuloy-tuloy na mga pag-uulan. At yun po, no, balik na naman tayo sa pagbabaha, balik naman sa mga landslide na prone area, kaya kinakailangan mag-ingat po tayo. So, yung bang nakikitang low pressure area sa magagaling sa may silangan po ng Visayas at ito po yung magiging daanan niya ay magiging malakas. Tulad na aking sinabi, magdedepende yan kapag na-develop o kung hindi pa madedevelop ang habagat bago po pumasok yung LPA na ating namomonitor. Kapag nagsabayan, may tendency na magkaroon ng paglakas yung low
pressure area. Ngayon naman, tanong ng mga kababayan natin, ngayon bang Mayo may panibagong bagyo ba na mabubuo? Wala pa po tayong nakamomonitor na panibagong bagyo mabubuo, pero yung LPA kasi na nakikita natin sa may silangang bahagi ng ating bansa is low chance. So, pwedeng wala nang ma-develop. Pero sa first week hanggang sa second week po ng June, mataas ang tsansa na meron pong mga bagyong mabuo dahil doon nga po madedevelop ang habagat o southwest monsoon. Sa ngayon, patuloy pong nakakaapekto ang frontal system, extreme northern Luzon, kaya yung mga nakatira po sa extreme northern Luzon, malaking bahagi ng Luzon, Metro Manila, ay makakaranas tayo ng mga pag-uulan at madalas tuwing hapon ho yan. Kasi yung iba, sinasabi Kuya Francis, sobrang init naman ngayon. Tapos ang balita lagi namin napapanood, merong mga bagyong dadaan, may bagyong maglalandfall. Wala naman po talaga actually. Kaya nga po sinasabi ko sa inyo, antabayanan nyo ho yung update ko. Minsan meron tayong mga update sa hapon and sana po sinusuportahan nyo din po yun ha. Kay Kuya Francis din po yun at kilala nyo naman po yung boses ko. At eto po, ano ba yung mga dapat nating gawin? Unang-una, lagi ko sinasabi, kinakailangan mag-antabay tayo sa latest weather update, lalo na po sa aking update kasi ako po hinihimay-himay ko po talaga. Do minsan talaga nakakaramdam tayo na nabubulol tayo. Normally lang yon, hindi tayo AI hindi tayo computer, live natin pong ina-update ito. So mag-antabay dahil nga po ang frontal system, pwedeng magbago yan. Pwedeng mas mapaaga ang development ng habagat sa kanlurang bahagi ng ating bansa kapag lumakas po ito. Yang hangin po na yan, no? May mga iba't ibang uri yan at tinalakay natin kanina yan. Kaya kapag may mga pag-uulan po sa hapon, hindi lamang dahil yon sa frontal system, dahil din po yon sa tinatawag natin na localized thunderstorms. Bago ko makakalimutan, meron tayong dalawang uri po ng local thunderstorms. Unang-una, yung normal na local thunderstorms na nagpapaulan ng 30 minutes hanggang 45 minutes. And usually, kanlurang bahagi ng ating bansa ang tinatarget nun at pinapaulan. Dito sa silangang bahagi ng Luzon, Visayas at sa parte po ng Mindanao. Pag severe thunderstorms naman, eto mapapansin nyo ganito. Kapag sobrang alinsangan po sa umaga sa tanghali, bandang hapon mabilis po ang pagdilim ng kalangitan dahil din yung sa frontal system at doon din na-develop eto nga pong localized thunderstorms. Yung tinatawag natin na malakas sa thunderstorms, yan po yung severe. Severe thunderstorms na kaya magpaulan po ng 1 oras hanggang sa 2 oras. At yun po ay talagang malalakas, no? Matitindi po talaga mga pag-ulan ang idinudulot nun. And usually, kapag ganong severe thunderstorms, bandang kanlurang bahagi ng ating bansa, at dito po sa parting silangan po ng Mindanao, ang tinatarget po na area ng severe thunderstorms na malalakas. Kasi umiikot yung sirkulasyon ng hangin yan. So nagkakaroon ng development dito po sa parting kanluran at umiikot dito sa may silangan po ng Mindanao. Yun po usually yung sinasabi natin na kapag meron na tayong panibagong weather system, mababago na. At unti-unti nang makakaramdam ng malamig na panahon, mababawasan na yung init. Pansinin nyo, no, ilang araw na rin na nag-uulan-ulan, bandang madaling araw, bandang hapon, at yun po ay magandang senyales na. Pero pangit naman na senyales dahil kapag mas napalakas yan, magkakaroon tayo ng mga pagbabaha. Alam niyo naman, may issue pa rin tayo sa flood control. At eto, bago ako magbigay ng mga paalala, let me explain po, no? Hayaan nyo akong i-explain sa inyo doon sa mga naguguluhan sa Super El Nino. Laging sinasabi ko, Francis, ano ba yung Super El Nino na yan? Bakit lagi namin naririnig yan sa update? Ang Super El Nino po, no? Ay na rin po sa mga latest update natin at pinost ko din, yun po ay mararanasan at mararamdaman pa sa late 2026. So yung pagdating pa ng Oktubre hanggang sa Desyembre, tumaas po yung tsansa ha. Nasa 90 to 100% po yung tsansa na magkaroon ng Super El Nino. Pero syempre, panahon pa rin, climate change, nagbabago ho yan. Kahit tipong nasa 100% ang tsansa, nagbabago pa rin. So eto, yung paalala na. Yung una, antabay sa aking update. Yung pangalawa, kinakailangan mag-safety tayo ng mga importanteng gamit. Yung mga papeles, mga dokumento, isiplak natin. I-plastic ho natin kasi nga ito na, malapit na tayo sa tag-ulan, nararamdaman at nararanasan na po natin. Pasensya na kayo, medyo hype si Kuya Francis yung mag-update, no? Yung pangatlo, maglinis tayo ng kapaligiran, parte po ng Metro Manila. Napapansin nyo ba yung mga kulay asul na yan? Na may konting pula-pula, yan po yung mga frontal system o yung mga localized thunderstorms na nag-aabang na magpaulan po sa ilang bahagi ng ating bansa o dyan sa parte ng extreme northern Luzon. So yung mga basura, importante i-segregate natin yung mga plastic.
Once ho kasi magkaroon ng biglang bugso ng mga malalakas na mga pag-ulan, makakaranas tayo ng biglang pagbabaha. Napansin nyo naman, no? Sa SLEX, nagkaroon ng biglang pagbabaha. Isang oras lang yun na pag-ulan, ha? Grabe. Alam naman natin may problema tayo sa flood control. Pero yung mga basura din kasi ang nagiging dahilan dyan. Sa Visayas area, lagi kong sinasabihan, maglinis yung mga lugar dyan. Dito po sa silangan po ng Mindanao, yung mga area na yan, dyan kasi ang magiging unang natatamaan po ng weather system natin, no? Yung iba't ibang hangin. So yung isang paalala ko, lagi ko sinasabi, mag-imbak o mag-stock tayo ng pagkain na tatagal po ng pang ilang araw. Hindi naman kailangan may bagyo, may lindol para mag-stock ng pagkain. Para din naman sa atin, makasanayan natin yon. Kasi tulad ngayon, madalas na mga pag-uulan sa hapon, kailangan meron tayong stock na pagkain. Bigas, itlog, yung mga dilata, pwede na ho yun. Kung ano lang po yung kaya natin. At eto, dinoble check nyo na po ba ang inyong mga bubong? Baka mamaya may mga tulo, no? At na-testing na yun o mga nakarang araw dito sa parte ng Metro Manila, nakaranas po ng mga pag-uulan. Pero sa ibang bahagi ng ating bansa, like dito po sa Mindanao area at sa Visayas area, hindi lahat nakakaranas ng mga pag-uulan. Pero gusto naman natin, no, yung madiligan lang, maibsan lang yung init kasi sobra talagang init. So ito pa yung sinasabi ko na importante na dapat po nating gawin. Meron po tayong go bag sa tinatawag, yung kompleto na, meron tayong pagkain, merong medical kit, merong tubig, flashlight. Once ho kasi na magkaroon tayo ng brownout, lalo na nagkaroon ng brownout outbreak nung mga nakaraan, no? Dahil sa ating power supply na pumalya, kinakailangan meron tayo nun. Hindi lamang tuwing may bagyo. Kaya lagi ko sinasabi, sa update natin dito, may parang pasermo ng dating, pero yun po para naman sa atin. Tama naman ho, di ba? At ito pa, yung huling paalala na lagi ko po sinasabi, dapat hindi natin makalimutan at magpasalamat at mag-pray po tayo sa Panginoon. Lalo na yung sinasabi sa update natin na Super El Nino, medyo delikado ho yun, heat index o heat waves po ang ating mararanasan doon. Medyo delikado. Pero bago naman ho mangyari yon, ay makakaranas muna tayo ng tag-ulan, no? At i-enjoy natin, sulitin natin, magtulungan tayo lahat at magbigayan kung ano man yung meron. Doon sa mga wala, kailangan po mag-asikaso din tayo, no? At panghuli mga kaibigan, summarize natin para din sa mga hindi nakapakinig ng unahan, ang frontal system, pangunahing weather system natin. Pangalawa, ito pong easterlies na nanggagaling dyan sa may silangang bahagi ng ating bansa. Meron pa ring LPA pero unlikely ang category, malulusaw na sa susunod na mga oras. So nothing to worry dito sa LPA na yan. At sa ngayon po, ang tinatawag natin na southwesterly wind flow, malapit na pong ma-develop, malapit nang mabuo. Yan na ang senyales, yung mga pag-uulan o yung frontal system. Kaya kinakailangan mag-ingat at maghandaan din natin ang banta ng southwesterly wind flow o mahinang habagat dahil magpapaulan din po yan. Sa ngayon po mga kababayan ko, mga kaibigan, mga nanay ko dyan, mga senior natin na lagi kong inaalalayan, pa-comment na